This is a very familiar story in the Bible. Familiar siya. Naririnig nyo na ito. And maybe you already read this story in the Bible. This will be from Mark chapter 10. A story of the rich young ruler. Imagine, he is young but he is rich. And it seems that his life is happy. Alam niyo, masaya pag tayo ay mayaman. Masaya pag may pera, di ba? Ay, nako, yung mga ipokrito. Yung mga ipokrito, masaya pag may pera, di ba? Pero let us study and let us see whether the man is really happy despite of all his wealth. And this is the truth of the word of Jesus. This is Jesus himself, the encounter of the man with Jesus Christ. In Mark chapter 10, beginning from verse 17 up to verses number 22. You can also read this in Matthew chapter 19, in Luke chapter 18. But I would like to use the account of Mark chapter 10, verse 17 up to verses 22. In verse 17 says, in New King James Version, in the New King James Version, so that everyone can understand the English. In verse 17 says, now, as he was going out on the road, he was referring to Jesus, one came running. There was one man came running, kneel before him, and asked him, good teacher, what shall I do that I may inherit eternal life? So the very goal of this man, the rich man, is to have an eternal life. Kaya you cannot buy everything using our wealth of this world. There are things that only God can give. And verse 18 says, so Jesus said to him, why do you call me good? No one is good but one, and that is God. That's why God is good all the time. Verse 19, Jesus said, you know the commandments. Do not commit adultery, do not murder, do not steal, do not bear false witness, do not defraud, honor your father and your mother. And he answered and said to him in verse 20, sumagot po yung mayamang lalaki, mga kapatid, teacher, all these things I have kept from my youth. Bata pa lang po ako, ginagawa ko na ito. So meaning to say, he is old enough to understand na yung kanyang ginawa ay talaga namang sinunod niya yung commandments of the Lord. But then Jesus in verse 21, looking at him, and he loved him. Walang tinatangi ang Diyos. Mayaman, mahirap, may pinag-aralan na wala. Sabi ng Biblia, and he loved him. Mahal siya ng Diyos, mga kapatid. And said to him, one thing you lack. Go your way, sell whatever you have and give to the poor, and you will have treasure in heaven. And come, take up the cross and follow me. But the saddest part of the story is the man who is full of wealth. He's young, vibrant, full of strength, full of opportunity. Bata pa siya eh. Pero sabi ng verse 22, but he was sad at this word. The very word of Jesus, the very challenge of Jesus, make this man sad. Bakit ganun, no? China-challenge tayo ng Lord to improve us, pero malungkot tayo. And this man had the same experience. The word of God, the word of Jesus, instead of making him glad and joyful, he was sad. Ang lungkot niya, and went away sorrowful. For he had great, it's not just small, but great possessions. Wow. That's why, sabi ko nung nakaraan sa sarili ko, what makes man truly happy? Is it money? Is it friends? Is it the gadgets of the world?
the technology, the fame. Wow, lahat yan gusto natin. But as I read the Bible, those things will not make you truly happy. You know what? You know what? What makes us happy? And this is the title of the message today. Eternal life makes you truly happy. I can feel the presence of the Lord. It is not the wealth of this world. It is not the power of the world. It is not the things of this world that makes you truly happy. It is eternal life. And the eternal life only comes from Jesus. He is the author and the finisher of our faith. He is the one who promised eternal life. It is not your job. It is not your wealth. It is not your fame that promised eternal life. It is God who made you and promised you eternal life. And I want you to rejoice, hallelujah, today. Because we are here in this place for the eternal life that God promised. And God is faithful. Hindi sinungaling ang Diyos, mga kapatid. Hindi sinungaling ang Diyos, mga kapatid. Hallelujah. He will fulfill all His promises. Hallelujah. Eternal life makes you truly happy in this world. Clap your hands and say Amen. Oh God, thank you, Jesus. Lord, please open our understanding today. Buksan niyo po ang aming kaisipan, Panginoon. Lord, yes, we do need those material things. We do need wealth. But God, hallelujah, open our understanding today, our spiritual eyes, O Lord, so that we may see that there is more valuable than this wealth of the world. God, grant us eternal life as you promised. That's why we are here, Lord. Kaya po kami nandito, because you promised us eternal life. And we give way, Lord. We give way for your word. And I promise, Lord, we promise, Lord, today, we will not be sad by your words, but we will be happy. We will take the challenge, Lord, today. We will accept your challenge because what we want is eternal life. Jesus, bless us, Lord, today. Bless all our visitors, Lord, and the members of the church. I pray in the name of Jesus. Can you please clap your hands to the Lord and say amen. Amen. Praise the Lord Jesus. Amen. Kamayan mo yung katabi mo at sabihin mo sa kanyang, masaya ka ba? Hindi lang yung sa tabi nyo, yung sa likod nyo rin. Oh, yan, sa harapan. Masaya ka ba? Pag nakasimangot, alam nyo na yan. Medyo kailangan niya na tapik-tapikin. You may be seated. Thank you for standing. God bless you. Amen. You know, brethren, the Word of God is being preached. And it's always a call for a challenge. Alam niyo ba na tuwing pinapangaral ang salita ng Diyos, it's a call for challenge. It's a call for change. Ang gusto ng salita ng Panginoon, mga kapatid, mayroong ma-accomplish ang Word of God. Because the Bible says that the Word of God will not return to Him void. Meaning to say, when He spoke one word, kapag ang Diyos ay may sinasabi, ito ay pupunta sa pandinig ng tao, sa puso ng tao, at may gagawin siya. And it will not return to Him void. Hindi babalik sa Kanya yung kanyang salita na walang na-accomplish. So meaning to say, the Word of God is meant for change. Because education cannot change our attitude as well, mga kapatid. May mga tao na marunong, talino, pero yung attitude niya hindi naman in accordance to the will of God. But the best change agent is the Word of God.
ang pinaka-change agent na effective is the Word of God. Kaya kahit ang bata hindi mo turuan magsinungaling, nagsisinungaling. Hindi mo turuan manloko, nanloloko. Pero turuan mo siya ng salita ng Diyos, mga kapatid. Na kahit nagagawa niya yung mga bagay na yon, namumulat siya na mayroon pang mas higher doon sa kanyang paniniwala na natututunan niya sa mundo. And that is the Word of God. It is good to be challenged, but we need to be changed. In every time sa buhay po natin, mayroon po tayong mga pagsubok. And the Word of God, when it is being preached, pag pinapangaral ang salita ng Panginoon, may challenge ito. But we need to take the challenge. It's not just we need the challenge, we need to be changed. It is good to be comforted by the Word of God. Kapag sinasalita ang salita ng Panginoon, pag pinapangaral, nako-comfort po tayo. But comfort is not just what we need. We need to be consecrated. So the Word of God meant to change man's comfort zone into consecration. So meaning to say, as long as you hear the Word of God, habang nakikinig po tayo ng salita ng Panginoon, nako-consecrate tayo, nababanal tayo ng Diyos. Binabanal tayo ng salita ng Diyos. Bakit? Kasi ang salita ng Diyos ay banal. So kapag ito'y pumapasok sa atin, tinatanggap natin, at ina-accept natin ang challenge ng Word of God, it makes us holy. Nagkakaroon tayo ng kamalayan sa kabanalan. Wala naman tayong kamalayan sa kabanalan noon eh. Pero habang tumatagal na nakikinig tayo ng salita ng Panginoon, dahil yung salita ng Diyos ay itinatago natin sa ating puso, iniingatan natin sa ating isipan, ang isipan at puso rin natin ay nagiging banal. Because you are what you eat. You are what you believe. Kaya if you believe in the Word of God, and the Word of God is holy, it makes you holy. Nagiging banal ka, mga kapatid. And it's good to be informed. As I'm always mentioned in the church, it's good to be informed by the Word of God. But information is not just the will of God, but the transformation is the will of God. Maganda nakikinig tayo ng salita ng Panginoon, well-informed tayo. Ayun pala si David, ganun pala si Job, ganun pala si Jesus. It meant to inform you, but not just to inform you, but to transform you. Gusto niyang ng Word of God na matransform tayo ayon sa gusto ng Panginoon, ayon sa plano ng Diyos sa buhay mo. That's why sabi ko nga kanina, mga kapatid, every preaching of the Word, every teaching of the Word is a call for change. That's why God gave us pastors, evangelists, prophets, teachers, apostles. Bakit? Because for the work of the ministry. What's ministry? The ministry of the Word of Jesus Christ. That's why don't go home today without something to change in your life. Huwag kayong uuwi, mga kapatid, sa araw na ito, na para bang nakinig lang kayo. Na para bang nagpalipas lang kayo ng oras. This is not my word. Am I the one telling you this? But it's not my word. Me, myself, is also subject to the Word of God. But don't go home without something that in your life that you decided to be changed. Huwag kang uuwi na hindi ka nagsasabi sa sarili mo, yan ang babaguhin ko sa sarili ko. Yang salitang yan ang gagamitin ko para mabago ang buhay ko. Pwede ba nating palakpakan ng Panginoon? Thank you, Jesus, for the Word. Salamat sa Panginoon sa kanyang salita. And this story that we have read, mga kapatid, is a popular story. And in this story, Jesus sends the message about obtaining eternal life. Kung meron mang magandang storya akong nakita sa Bible, there are a lot of good story in the Bible na mapupulot natin yung kalooban ng Panginoon. But this one in the New Testament, Jesus Himself is the one encountered by this man. And I want to capture that. Kasi siya mismo ang nagsabi kung anong kailangan gawin para makuha natin yung eternal life, para ma-obtain natin, mag-grant sa atin yung eternal life. And this man, according to the story, this man had a great possession. Kung yaman ang pag-uusapan, mga kapatid, mayaman siya. Hindi lang mayaman, mayaman na mayaman siya. He had great possession.
Talagang dami niyang pagmamayari, mga kapatid. But the thing that I understand in the Bible when I read this, masaya siya, maaaring masaya siya, mga kapatid, pero may kulang. He had great possession and yet he is sad also. Alam nyo, masaya na meron tayong pera, masaya na meron tayong kayamanan, pero alam nyo mga kapatid, parang yung saya natin ay hindi kumpleto. Yung saya natin ay para bang kulang, mga kapatid. And I wonder, the Bible is so direct telling us that the man had great possessions and yet he was sad. Mayaman siya, may pera siya, maaring may katungkulan siya, maaring kilala siya, maaring marunong siya, and yet at the back of his mind, somebody is telling him, you are not happy. And what makes man happy? Then according to the story that we have read, mga kapatid, it is eternal life. Meron na siya eh. Sasakyan, bahay, lupa, pera, katanyagan, pangalan, lahat ng gusto niya, makukuha niya. He had great possession. Pero ang sabi niya, lumapit siya kay Jesus, Lord, there's one thing that I want to have. Eternal life. And somebody maybe told him about eternal life. Maybe in his young age, mga kapatid, nakilala niya siguro ang Panginoon. Maaring may nakapag-share sa kanya. Maaring may katotohanan siyang nalaman na it's not just money, it's not just wealth, but what we need is eternal life. Kaya mga kapatid, itong lalaki ito lumapit kay Jesus Christ. At sinabi niya sa Panginoon, Lord, I want an eternal life. Pwede ba ako magkaroon ng eternal life? But man, in my point today, I would like to emphasize this one. The man viewed that eternal life as something that man can achieve. Alam niyo mga kapatid, marami tayong pwedeng gawin sa buhay. Pag may pera ka, makakapunta ka kung saan mo gusto. You can achieve whatever you want to achieve. You can buy whatever you want to buy. Lahat ng gusto mong bilhin, mabibili mo. Lahat ng gusto mong puntahan, mapupuntahan mo. At ang akala ng taong ito, na ang eternal life ay kaya niyang bilhin ng kanyang pera. Akala niya ang eternal life ay pwedeng ma-achieve katulad ng achievement na meron siya sa buhay. Everybody say amen. Kung babasahin niyo ulit yung storya, sabi sa kanya ng Panginoon, sundin mo itong mga 10 utos na ito. Itong 6 sa 10 utos na nandito. Yes, he did keep the commandment of God. Siya mismo, Lord, sabi niya, matagal ko na ginagawa yan eh. Bata pa ako, ginagawa ko na yan eh. Di ba yun ang sabi niya? Bata pa po ako, ginagawa ko na yan, Panginoon eh. But my question is this, if he knows and he knew that he is obeying the commandments of God, my question is this, why he is unsure of his eternal life? Kung alam mo palang sinusunod mo na yung utos ng Diyos, eh ba't humihingi ka pa sa Kanya ng eternal life? So, mayroon siyang hindi sigurado. Why he is not happy? Kung sumusunod pala sa salita ng Panginoon, hindi dapat masaya ka, di ba? Kasi sumusunod ka sa salita ng Panginoon. Pero siya, sumunod siya sa salita ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, do not steal, do not commit adultery, do not... ang daming, yes Lord, sabi niya, ginagawa ko na yan. Eh, ba't di ka masaya? Iutos ng Diyos yan eh. Because the word of God, the command of God, when you obey it, in return, you will be happy. Yes. Tulad niyan, pag uwi niyo mamaya sa inyong mga bahay-bahay, mga kapatid, magaan ang pakiramdam. Di ba? Bakit? Nakapagsimba ka eh. Alam niyo ba, nakasama sa 10 utos yan? Yes. Alam niyo ba yun, mga kapatid? Amen. Na huwag niyong kalimutan ang araw ng Sabat and you keep it holy? Yes.
Today is the day of Sabbath. Rest of our soul. And Jesus Christ is our Sabbath, mga kapatid. So, meaning to say, pag uwi mo kaya, bakit payapa ng buhay ko? Because you obey the Word of God. But, medyo nalilito ako ng konti. Kasi, sabi niya, Lord, sinunod ko na lahat yan. Pero ba't di siya masaya? Bakit unsure siya? Bakit hindi siya sigurado na meron siyang eternal life? Because, mga kapatid, our soul, listen to this, our soul knows better than what we do. Alam niyo ba yung kaluluwa natin, mas kilala niya tayo kaysa sa pagkakilala niyo sa sarili ninyo. Ano ibig mong sabihin, Pastor? Nalilito ako ng konti. Guilt. Guilt. Guilt is louder than your actions. You go to church, you sit down, you participate in worship, umaawit ka pa, nagsisimba ka, nagbibigay ka, but there's something behind your mind telling you, you are not repenting of your sin. Mas malamang sa'yo ang kamunduhan kaysa sa salita ng Panginoon. You're not living holy. But you are there in the church. You are sitting in the pews of the church. You are participating in the worship, mga kapatid. Nagsisimba ka, maaga ka pa. But your soul, guilt in your soul is louder than your actions. Kaya yun yung naramdaman niya. Kumbaga naman ikaw kapayapa kay Lord, okay ka na sana kay Lord, ba't lalapit ka pa sa Kanya at tatanungin mo, Lord? Maybe He is just validating, binabalidate niya lang yung pagkakaroon ng eternal life. Pero nung sinabi niya sa Panginoon, Lord, I have kept that from my youth. Magmula nung bata ako, ginagawa ko na yung sinabi mo, Lord. Sabi ko, Panginoon, this man is full of guilt. Maybe, katulad din po natin mga kapatid, may sinusunod tayo mga utos ng Panginoon, pero maraming hindi. Maaring nagsisimba tayo, you keep the day of Sabbath holy. You are here because it's a Sabbath day, and you're obeying that word of God. Pero hindi ka naman nagpapatawad ng kasalanan ng kaaway mo sa'yo. Yung mga nang-aaway sa'yo. Yung mga nagpe-persecute sa'yo. And you don't even forgive them truly, mga kapatid. It's just like parang, wala lang. Pinatawad na kita, okay na tayo. Pero totoo nun, sa isip mo, hindi mo pa siya napatawad. Guilt is louder than your action. And this guilt is just like Prophet Jonah. Alam niyo ba yung buhay ni Prophet Jonah, mga kapatid? He lives in guilt. Diba, sabi ng Panginoon sa kanya, Jonah, you need to go to the land of Nineveh. Mag-preach ka doon. Marami naghihintay sa'yo. I want them to hear my words. Pero sabi, no, I don't want to go to Nineveh. I want to go to Tarsis. So nagpunta siya dun sa Tarsis, mga kapatid. Ano nangyari? Ano nangyari sa Tarsis? Hindi ba? Bumagyo. Nagkawindang-windang yung buhay niya doon sa barko, mga kapatid. Inulan sila, binagyo sila. Talagang intention na sila ay patayin doon. Because he is living in guilt. Sa tingin nyo, nakakatulog ng maayos ang taong magulo ang isipan, magulo ang buhay? No. Maaring nakikita mo maganda ang pananamit. Maaring nakatira sa magandang bahay. Maaring nag-aaral sa isang prestihisyosong eskwelahan. Maaring mataas ang posisyon sa isang kumpanya. But if guilt is not being resolved, that man is in trouble. So, totoo lang, mga kapatid. Just like Prophet Jonah. Hindi siya naging payapa, mga kapatid. Si Judas. Kilala niyo si Judas? Tanongin niyo yung katabi niyo, kilala mo si Judas? Sa jeep meron, God knows Judas. O Judas not pay. Alam niyo, mga kapatid, Judas is
a disciple of Jesus Christ. Listen to me. Even we are a disciple of Jesus Christ, we can be a victim of this guilt. If this guilt is not being addressed, katulad ni Judas, mga kapatid, kahit nakasama niya si Kristo, araw-araw kasama niya si Jesus, mga kapatid. Pero isang araw, tumubo ang guilt sa kanyang puso. You know what happened? Binenta niya ang Panginoon, ipinagkanulo niya ang Panginoon for the 30 pieces of silver coins. So binenta niya ang Panginoon for the information na kung nasaan si Jesus Christ. At nung nahuli na si Kristo, nakita niya kung paano ito pahirapan, nag-suffer siya ng guilt. And you know, it's either guilt can push you up or guilt can push you down. Anong nangyari kay Judas? He was pushed down. Imbis na siya ay magsisi ng kasalanan, nagpatiwakal siya. Hindi niya kayang tanggapin. Because I'm telling you, mga kapatid, I'm telling you, your guilt is louder than your actions. Kaya kahit anong gawin mo, mukhang masaya ka, mukhang faithful ka, mukhang active ka, pero sa isip-isip mo, alam mo, sa sarili mo, alam ng kaluluwa mo kung sino ka talaga. And this man is the same. Lumapit siya kay Jesus ng ganun, mga kapatid. Alam niya naman kung anong problema niya eh. Alam niya may guilt siya eh. Alam niya meron siyang hindi magagawa eh, o nagagawa. Pero still, he wants to validate his faith kay Jesus Christ. Kaya lumapit siya. You know, my point is this. You need to deal with your guilt. Hindi ko alam yan. Hindi alam ng katabi mo yan. Hindi alam ng katabi mo yan. Hindi alam ng magulang mo yan, maaari. Hindi alam maaari ng asawa mo yan, o ng kapatid mo yan, o ng anak mo yan. But you need to deal the guilt. Confess your guilt. 1 John chapter 1 verse 9. If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us. Anong sumunod? And to cleanse us. That's my point. Yung mind natin, i-cleanse ng Lord. Lilinisin ng Panginoon. Can you please put 1 John 1:9? Lilinisin ng Panginoon yung nasa isipan natin. And He cleanse us. You know, if we confess our sins to God, He is faithful. God is faithful and just. Matuwid siya. To ano? To forgive us. Hindi kanya tatanggihan. Hindi sinabi niya na maybe God can forgive you, maybe God can be pleased. No, no. Ang sabi niya direkta, and He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us. Lilinisin tayo from all unrighteousness. Kasama na dyan yung guilt. Aalisin ng Diyos yan. You need to deal with it by the way of confession. You need to confess to God. Di mo na kinakailangan si pastor patawag. Pastor, magko-confess. Hindi ako pare. Sorry po. Huwag kayong mag-confess sa akin. Mag-confess ka direkta kay Jesus Christ. You worship Him. You confess your sin. You repent of your sin to the Lord. And God will grant you forgiveness. This is true. This is the Word of God. Kaya kung kani-kanino tayo nakikipagkwentuhan, magpapakalasing, tsaka magbubunga nga doon paglasing na, alam mo kasi ganito yan eh. Ang buhay ko kasi ganito. Tinan mo, kaino ka nagko-confess? Sa kaibigan mong lasinggero din. Maya-maya, sabi din ng kaibigan mong lasinggero, ako nga rin pare eh. Dami ko rin. Tinan nyo itong dalawang to, sarap pag-untugin. Naghahanap tayo ng mako-confessan natin, kaibigan, kung sino-sinong kakilala. No. Those people cannot forgive you when you confess. But if you confess directly to Jesus Christ, He will give you His forgiveness. He will cleanse you of all your unrighteousness, and He will save your soul. Everybody say amen. Amen. Kaya huwag na tayo mag-excuse. Why do we go to church pala? Sige nga. Why do we need to go to church? And bakit tayo nagpupunta sa simbahan?
Pastor, para lang umupo dyan at makinig. Well, yung experience mo pag Sunday, pag ganyan lang, nauupo ka lang, makikinig ka lang, tapos uuwi ka na, actually, you didn't go to church. As I mentioned kanina sa introduction ko, the Word of God is meant to change. When you receive the Word of God, God is inviting you to change. Hello? So kung pupunta tayo sa simbahan and we will not do anything, nakatingin lang tayo dyan, you didn't go to church because the church is a place of change. Lugar ito na kung saan ang Panginoon ay nagbabago ng buhay ng tao. So pag tayo napunta sa simbahan, don't make excuses. Kasi di ako gaano makapag-pray kasi nahihiya ako eh. Don't make excuses. Guilt mo naman yung iyong nire-resolve hindi yung guilt ng katabi mo eh. Pag uwi mo naman, guilt mo naman ang mawawala eh. Kapayapaan naman ang meron sa iyo eh. At hindi mo naman pakikialaman yung kapayapaan ng iba. Hindi mo nga alam kung may kapayapaan yung iba eh. But I'm telling you today, brethren, avoid excuses. Huwag tayong mag-excuse. Everybody say amen. That's why, alam niyo mga kapatid, may isang tao na gustong manghiram ang tawag dito, ng pala sa kanyang kapitbahay. Sabi niya, pare, pahiram nga ako ng pala. Meron lang akong hukayan sa likuran ng bahay namin. Alam mo, sabi ng kapitbahay niya, pare, na-cancel kasi yung flight ng anak ko eh. Okay. Kaya hindi kita mapapahiram ng pala. Sabi niya, pare, anong kinalaman ng pala sa na-cancel na flight ng anak mo? Sabi niya, pare, wala. Ayaw lang kitang pahiramin. Lahat ng excuse ay valid sa taong ayaw magpahiram ng pala. Ako niyo? Lahat ng excuse ay valid kapag ayaw mo. Kaya, ganun ngayong araw na ito, if you make excuses, that's valid for you. Valid yan. Marami kang pwedeng ituro eh. Marami kang pwedeng sabihin eh. Yung mic ni Pastor, kaya hindi ako nakapagsisi kanya kasi ang ingay-ingay ng mic ni Pastor. Ayusin ni Brother Paulo tsaka ni Gander. Kanina pa. Sound check. Ayun na. Oh. Bigay mo na sa mahihirap yan, Brad. Wala na excuses. You know what I'm trying to say, mga kapatid? I'm trying to say, today is the day that we need to change. Don't wait for tomorrow, mga kapatid. Hindi mo alam ang bukas, hindi ko alam ang bukas. Kung ngayon tayo binibigyan ng Diyos ng pagkakataon, we are in the right forum, we are in the right church, mga kapatid, we are in the right place to give the Lord all our worries and confess our sins. And He will change us. Everybody say amen. Babaguhin tayo ng Panginoon. Praise God. Pwede mong pakiayos to, Brad. Para akong politiko dito, mga kapatid. Sa akin tunog, mga kapatid. So we need to understand that there is no excuses when we go to church. We need to change. Itong taong ito, mga kapatid, as he walked along with Jesus Christ, niniisip niya na kapag nasunod niya na yung change, yung nasunod niya na yung Word of God, yung commandments, masaya na siya. Sabi niya nga Lord, I have kept that from all my youth. Nung panahon na ako'y bata pa, nasunod ko na yan. Anong sabi sa kanya ng Panginoon, mga kapatid? Honor thy father and thy mother. Thou shalt not kill. Thou shalt not commit adultery. Thou shalt not steal, sabi ng Panginoon sa kanya. Thou shalt not bear false witness against thy brother or thy neighbor. Thou shalt not covet thy neighbor's wife, servant, house, ox, donkey, or anything in this or in thy neighbor's house. Actually, itong tinitingnan ko, mga kapatid, yung kinote ni Jesus Christ ay 6 commandments out of 10. Sabi niya, ganun ba? Gusto mo ng eternal life? Sabi niya, sige, ito, sundin mo itong mga sasabihin ko. And then suddenly, sinabi niya, Lord, ginagawa ko lang lahat yan. You know, these 6 commandments na binanggit ko, na mababasa niyo sa Exodus chapter 20, alam niyo po ba,
This is what we call the horizontal relationship. Horizontal. Relasyon mo sa tao. Honor thy father and thy mother. Tao yan eh. Thou shall not kill. Alam, makapatay mo ang Diyos. Hindi mo mamapatay ang Diyos. Siyempre tao, di kaya horizontal. Thou shall not commit adultery. Horizontal. Thou shall not steal. Horizontal yan. Thou shall not bear false witness against thy neighbor. Horizontal yan. Thou shall not covet thy neighbor's house, wife, servant, ox, donkey, or anything that is thy neighbor's. Lahat yan, mga kapatid, ay horizontal. Yun yung sinasabi ni Jesus Christ. Pero ang tanong, mga kapatid, how about the vertical? Ito yung point. Ito yung hindi alam nung lalaki na makulang sa kanya. Lord, sinusunod ko na yan. Yes, pero hindi naman 6 ang utos eh. 10 ang utos. So the vertical is the one is missing. It's all about God. Pag binasa nyo yung 10 utos, yung unang 4 na utos, ulitin ko, pag binasa nyo ang 10 utos, yung unang 4 na utos, yun ay utos sa tao patungkol sa Diyos. Yung sumunod na 6 na utos, utos ng Diyos patungkol sa tao, sa relasyon natin sa tao. Yung unang 4 na utos, yun ang nawawala sa buhay ng taong mayaman. Sa buhay ng lalaking lumapit kay Jesus, mga kapatid. You shall have no other gods before me. Sabi sa verse number 3 ng Exodus chapter 20. Huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Verse 4, you shall not make yourself any graven images. Verse 5, you shall not take the name of the Lord your God in vain. Verse number 6, remember the Sabbath day to keep it holy. That's why we are here today. Yes. Sunday is a holy day for us. Tayo yung gumagamit ng araw ng linggo. It's a rest day para sa soul natin, mga kapatid. And we keep it holy. That's why we are in the church, mga kapatid. Para sinasabi ng Panginoon sa kanya, alam mo, there is more deeper than horizontal relationship. May mas malalim pa dyan sa horizontal relationship. May malalim pa sa relasyon mo sa kapwa mo. Ano yun? Yung relasyon mo sa Diyos mo. Yun yung nawawala sa'yo. Sabi ng, there is one thing that lacketh you. May isang bagay na nawawala sa iyo. Magaling ka sa tao, magaling ka sa kapwa mo, magandang image mo sa iba. Pero sabi ng Panginoon, paano naman yung image mo sa akin? Paano naman yung pagsunod mo sa akin? Paano naman na sumasamba ka na sa pera, hindi na sa Diyos mo? Paano naman yung pag-ibig mo, hindi na sa Diyos mo, kundi nasa tao na? That's the point of Jesus. We need to love our Maker before we love our neighbor. Mahalin muna natin ang ating Panginoon bago ang ating kapwa. Paano mong mamamahal ng totoo ang kapatid mo kung mali ka naman sa Diyos? Paano mong mamamahal ng totoo ang kapwa mo kung mali ka naman sa Diyos? Alam niyo, mga kapatid, we cannot get the merit of salvation by means of our work. Kahit gaano ka kabait, kahit gaano ka daming kagandahan loob ang ginagawa mo, salvation is by grace through faith. Ang kaligtasan ay biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. That is written in Ephesians chapter 2 verse 8. Tingnan niyo, mga kapatid. God is telling us these things because this man is parang kinokontest niya kay Lord, ginawa ko na yung mga bagay na yan. Matagal ko nang ginagawa yan. So give me this eternal life. Sabi ng Panginoon, no. May kulang pa dyan. Dahil ang ginagawa mo lang ay para sa tao. Paano yung ginagawa mo sa Diyos? Ephesians chapter 2 verse 8, for by grace you have been saved through faith. And that not of yourselves. Hindi sa pamamagitan ng ating sarili.
Ano ito? It is tulog po yata sila. It is maliban na lang kung di ka marunong bumasa. It is the gift of God. Ibig sabihin, Pastor, kahit anong gawin ko sa kapwa ko, kahit magpakabait ako, kahit magtayo pa ako ng katedral, kahit araw-araw akong mag-abuloy, kahit araw-araw akong lumuhod sa kalsada, yes! Because you cannot force God to save you if He don't want you. Yes. Amen. God is the author of salvation. Yes. And He is the one who will decide about salvation. Kaya anong meron tayo mga kapatid? Tinatanggap? Biyaya lang po. Kaya kung tayo ay pinagpapala ng Diyos, binibiyayaan ng Panginoon, huwag po tayong mayabang. Dahil lahat ng yan ay habag lang ng Panginoon. Kung malakas kang kumita, praise the Lord. Kung matalino ka, praise the Lord. Kung marami kang kaibigan, ikaw ay kilala, praise the Lord. Kung mataas na ang narating mo sa iyong buhay, praise the Lord. Ang lahat ng yan ay biyaya lang ng Panginoon. Ang lahat ng yan ay habag lamang ng Diyos. Kung meron kang pamilyang maganda, hallelujah, meron kang mga anak na masunurin sa Diyos, lahat yan ay habag lang ng Diyos. Everybody say amen. Hallelujah. That's why, anong ginawa ni Lord dun sa lalaki? In-expose niya. In-expose niya yung lalaki. Kung ano yung barriers, kung ano yung harang sa pagitan nilang dalawa. Kung bakit hindi siya makapasok sa kaharian ng langit. Kung bakit hindi siya magkatanggap ng eternal life. Merong pinakita ang Diyos sa kanya. You know what? What makes this man happy, he thinks, is his money. His wealth. Money can speak of everything in this world. Because money, sabi nila, is powerful enough to give you your temporal happiness. So his temporal happiness is his money. Alam niyo mga kapatid, masama ba po ba ang pera? Kasi kung masama yan, kunin ko na yan. Akin na lang po. Akin na lang po yan. Kung masama sa tingin nyo yan, sige po. Alam niyo yung masama? Yung pag-ibig po sa salapi. Hindi yung salapi. The love of money is the root of all evil. Ang nangyari sa buhay ng lalaking ito, mga kapatid, mas minamahal niya na yung kanyang possessions kaysa sa kanyang Diyos. Tandaan niyo mga kapatid, God is asking a vertical relationship. Sabi ng lalaki, Lord, yung horizontal relationship, naku Lord, nasunod ko na lahat yan. Wala ako inaargabyado. Lord, mabait ako. Lahat yan nasunod ko na. Yes. How about the vertical? Nakalimutan mo kaya? Alam mo, hindi lang sinabi ng Panginoon eh. Hindi ko lang alam mga kapatid, pero hindi naman nakarecord sa Bible. Hindi lang sinabi ng Panginoon sa kanya, may nakakalimutan ka. You should have no other gods before me. And his wealth became his God. Yung palang violation mo na sa unang utos yun, mga kapatid. Ano bang kayang gawin ng pera sa atin? Maging gwapo, maging maganda, maging matangos ang ilong. Yan nagagawa ng pera. Punta ka sa Thailand, mga kapatid. Sawadika! Diba? Punta kayo ng Thailand, pagbalik nyo, pangit kang umalis, gwapo kang bumalik. Praise God! Hindi pala gwapo, maganda kang bumalik. Ay! What money can do for us? Ano bang nagagawa ng pera sa atin? Name it! Marami. But let me tell you this. Listen. Money can do anything, everything, almost everything for us. But listen to this. The sense of pride, of accomplishment, and self-effort is also with the money. Ano yun? Yung pride of accomplishment. Nabili ko to. Nabili ko to.
na-achieve ko to. Pride of accomplishment. Kaya mo ba to? Bilhin? Ako, kaya ko itong bilhin. May iPhone, ano ba ngayon? 17, wala pa 17, ano? 16. Meron ka ba dito? Fully paid to. 1 terabyte ito. Well, ano yan? Sense of pride. Sense of pride of accomplishment. Meron ako, wala ka. Ano yun? Di ba pagmamataas yun? What money can do for us? Pride. Self-effort. Ako kaya to. Matalino kaya ako. Yung isang araw mong sweldo, sa akin, minuto lang yan. Biruin mo, mga kapatid. Ano ba trabaho mo? Taga-salon ng durian. Alam niyo yung durian? Kaya pala, di bali na. Wala pang isang araw, nasa ospital ka na. He forget the first commandment. You shall have no other gods before me. Brethren, let's be careful. Let's be careful. We should validate our relationship with God. I-validate natin yung vertical relationship natin sa Panginoon. Pag sinabing validate, pastor, anong ibig sabihin yan? I-validate mo yung saya na meron ka ngayon. Masaya ka nagwo-worship. Tanong, siya ba talaga ang Diyos mo? Ang tao talaga sa lawahan yan. Di ba? May boyfriend ka na, nakakita ka lang ng gwapo. Naku, iba na. May girlfriend ka na, nakakita ka lang ng mas maputi. Naku. Bumili ka ng labanos. Araw-araw mong tingnan. You are happy, praising the Lord. But the question is, siya ba talaga ang idol mo? O may idol kang iba? O, sino ang, ang tawag ito? Ano yung tawag dyan sa cellphone? Yung wallpaper mo. Di ba mga Koreano? Tapos sabi, Lord, I praise you. You're the best, Lord. Hallelujah, I love you. Pero pagbukas ng cellphone, Koreano yun nandun. Ha? Anong pangalan niya? Jungkook? Ano yun? Kungjuk? Ano yun? Ha? Sanduk? Sangyup. Sangyup. Is he your idol? Is God your idol? O yung mga tao, di ba, BTS, o ano pa, Betamax, malalam lamang. Lahat ng ano. Hindi ko alam kung anong idol nyo sa buhay niyo. Okay, please, validate yourself to the Lord. Hindi sa tao lang yan. Nagsisimba ako. Nakita ko nung nagsisimba ako. Nakikita ka ng kapitbahay, ng kaibigan mo, nandito ka sa simbahan. Pero, is He really your God? Is He really your God? I-validate mo yun. You praise His name. But His name, did you really intended that His name will be glorified in your life? Nag-glorify ba si Lord yung pangalan niya sa buhay mo? Ha? Pag tayo nagpupunta sa mga ibang lugar, mga kapatid, pag wala tayo sa simbahan, yung mga words na lumalabas sa bibig natin, minsan mga bastos, minsan mga walang galang, minsan makamundo. Diba? Pre, kumusta ka na? Brad mo yan, anong pre? Sister mo yan Mars. Ano pa? Hallelujah. Parang nahati tayo ng mundo, mga kapatid. Ang kalahati ay naposes tayo ng mundo at ang kalahati ay naposes ng Panginoon. It should not be happening. We are Christians. Everybody say amen. Amen. We should validate ourselves to the Lord. You are in the church, but tanong, mga kapatid, do you keep yourself holy? You go to church every Sunday, but do you keep yourself holy? You need to validate that. Hello? Amen. Let us validate it. Tanong ko sa inyo, mga kapatid, nung sinabi ni Jesus sa kanya, okay, sige, ganitong gawin mo. Ibenta mo lahat ng ari-arian mo at ibigay mo sa mahihirap at bumalik ka sa akin, pasanin mo ang krus. Sumunod ka at pasanin mo ang krus.
May tanong ako sa inyo mga kapatid. Pag binenta niya ba yung kanyang ari-arian at binigay sa mahihirap, sigurado na ba na meron siyang eternal life? Ay kung gano'n, di magbentahan na tayo ng ari-arian. Benta ko na kung anong meron ako. Yung sandok kong 10 years na, yung kawali kong 20 years na, halos butas na, benta ko na yan. Kasi kung ibenta ko sa yan, bigay sa mahihirap, magkakaroon ako ng eternal life. Is that what Jesus Christ is trying to say? No! No, hindi yun ang gusto ng Panginoon. Ang gusto ng Panginoon, mga kapatid, is the radical obedience. Alam niyo yung radical obedience? Yung ibig sabihin, mga kapatid, without hesitation, without compromise, without concern for your personal loss, you will obey. Hello? The first step to have eternal life, listen, the first step to have eternal life is the radical obedience. Obedience din yan. Nilagyan ko lang ng radical kasi alam niyo kung bakit. Mas matindi yun without hesitation yun. Alam niyo ba yung ginawa mga kapatid ni Abraham? Radical obedience yun. Immediate yun. Walang delay. Sabi sa kanya, Abraham, dali mong anak mo si Isaac sa bundok ng Moriah, patayin mo. Ihandog mo bilang susunugin. Nahandog. Walang hesitation. Dinala niya yung anak niya. Anong tawag doon? Radical obedience. Kayo, mga kapatid, sinabihan ka ng Panginoon, bumangon ka na, tanghali na, magsimba ka. Lord, 5 minutes. Radical obedience. Walang ganon. Si Abraham, pag nakarinig na salita ng Panginoon, tayo ka agad. Walang delay. Si Noah, nung sinabi ng Panginoon, alam niyo, basahin niyo yung buhay ni Noah, yung kung anong inutos ng Panginoon sa kanya, exactly kung anong sukat ng kahoy, anong haba ng kahoy, saan ilalagay ito, specifically, complete obedience ang tawag, sinunod niya. Radical obedience ang tawag doon. Pero mo pati sukat, di naman Panginoon ang unang engineer. Ang Panginoon ang unang arkitekto. Siya ang nagdisenyo, sinusunod lang mga kapatid ni Noah. Si Pedro, sabi ng Panginoon kay Pedro, Pedro, halika, lakad sa tubig. Anong tawag doon? Obedience by faith. Radical obedience yan. Lumakad siya sa tubig. Tinawag siya eh. Radical obedience. Yun ang kailangan natin. If you want eternal life, we need to be bold in obeying God. Wala na yung teka-teka lang, Lord. Wala na yung 5 minutes, Lord. Wala na yung tsaka na, Lord. Pag sinabi at narinig mo sa salita ng Panginoon, kung talagang gusto mo ng eternal life, kapatid, sumunod ka, mga kapatid, without hesitation, without delay, mga kapatid. Hallelujah. Complete obedience ang ibigay mo sa Diyos. And you will have eternal life. Can we clap our hands to the Lord? Iisip ng tao, mga kapatid, na, baka marami pa akong pwedeng gawin para maging masaya. You know, kasi lumapit siya kay Kristo, Lord, meron pa ba akong ibang dapat gawin para magkaroon ng eternal life, para mas madagdagan yung saya ko sa buhay? Sabi ng Panginoon, yes, may dapat ka pang gawin. Pero hindi para magkaroon ka ng eternal life. Alam mo ang dapat mong gawin? I-adjust mo ugali mo. Yun ang ibig sabihin ng Panginoon eh. He needed to have an attitude adjustment towards his own wealth. Ilagay mo ang iyong kayamanan sa langit at wag sa lupa. At magpasakop ka sa Panginoon. Follow me, sabi niya, di ba? Take up the cross and follow me. Pagpasakop ka sa Panginoon, sumunod ka sa kanyang kagustuhan. Adjustment of attitude or attitude adjustment. Sa paglilingkod sa Panginoon, mga kapatid, kailangan nating mag-adjust. Yun ang sabi ng Panginoon sa kanya, sinunod ko na lahat. Alam ko, sinunod mo na. Di ba sabi niya,
God look at him and he loved him. Mahal to siya ng Diyos eh. Mahal siya ng Panginoon kasi sinusunod niya eh. Pero sabi niya, may kailangan i-adjust sa'yo. May maluwag sa tornilyo mo. May kailangan i-adjust sa'yo. Ano yun? Ibenta mo, ari-ara mo. Lord, ano ba naman? That's why adjustment of attitude. Because your attitude towards your wealth is different from towards God. Kaya hindi mo kailangan mga kapatid, mag-excuse pagdating sa Panginoon. Pag ang Panginoon na nagsabi sa iyo ng mali mo, tanggapin mo. You know what happened, mga kapatid? Just like in the time of the prodigal son. Alam niyo nangyari sa prodigal son, mga kapatid? Nung siya'y pumunta doon sa kinuha niya yung kanyang kayamanan na minana niya sa kanyang tatay, umalis siya, nagpagkalayo-layo siya, mga kapatid. Ginastos niya lahat ng kanyang magagastos, mga kapatid. Kinain niya lahat ng gusto niyang kainin. Ininom niya lahat ng alak na masasarap na gusto niyang inumin. Layaw ng mundo dito, layaw ng mundo doon, mga kapatid. Ginawa niya ang lahat ng kanyang ikasisiya. Pero yung what happened one day, anong ginawa ng Panginoon sa kanya? God put him into a position that he will adjust his attitude towards his father. Kaya nandun na siya, wala na siyang makain, wala na siyang mainom, mahirap na siya, wala na siyang kaibigan, dati dami mong friends, nung marami kang pera, di ba, palibre ng palibre, daming friends, hindi mo ka mag-anak, biglang magiging ka mag-anak mo, mga kapatid. Nung walang-wala ka ng pera, ni isang ka mag-anak, ni isang kaibigan, ni isang kakilala, wala na. At eto ngayon, nag-iisa siya, sabi niya, ano kayang pwede kong kainin? Ang sabi ng Biblia, di ba, kumain daw siya ng pagkain ng baboy. Pero alam niyo po, yung pagkain ng baboy noong unang panahon, hindi naman po kaning baboy. Hindi katulad ng pagkain natin sa Pilipinas, pagkain ng baboy, yung kaning baboy, hindi po. Sabi ng Biblia, he ate carob tree. Carob tree is a kind of tree na wherein chinachap-chap, pinapakain sa mga baboy. Parang kangkong baga. So mahirap na klase ng buhay na siya. Nag-aalaga siya ng mga baboy. Tapos yung pagkain nun, yun na lang din ang kinakain niya. Pero isang araw sabi niya, Lord, paano ba ito nangyayari sa buhay ko? Sa tatay ko, may sa mga servants ako doon. Ang kinakain ko doon ay steak. Wow. Ano pa? Kare-kare. Ano pa? Mga pata. Mga pang-uric ba? Bulalo, ganyan. Wow. Praise God. May salad pa doon, may prutas. Wow. Naisip niya, may lechon. Praise God. Lahat ng uri ng lechon, pati butiki, nililechon. Grabe. Lahat doon, nandoon sa bahay ng aking ama. Tatayo ako. Lalapit ako sa aking ama. Hihingi ako ng tawad sa aking ama. God is adjusting his attitude. Kung hindi pa tayo ipadaan ng Diyos sa karamdaman, hindi pa tayo ipadaan ng Diyos sa maraking problema na parang hindi mo na kayang, hallelujah, harapin. Tsaka lang tayo nakapag-iisip, mga kapatid, na mayroong gustong baguhin ng Diyos sa atin. Yes, tama, mga kapatid. Sa bawat pagsubok, sa bawat pangangaral, sa bawat salita ng Diyos, ang ibig sabihin niyan ay may pagbabagong gustong gawin ng Diyos sa buhay natin. Oh, hallelujah. I can feel the presence of the Lord. Alam niyo, mga kapatid, yung binabaliwala niyang tatay, mga kapatid, magmula nung nag-adjust yung attitude niya, ang pinakamahalagang tao sa buhay niya ay ang kanyang ama. Hallelujah. Hindi niya alintana ang kahihiyan. Hindi niya alintana kung anong gagawin ng kanyang ama sa kanya. Basta alam niya, ang tatay ko ang pinakamahalaga sa buhay ko. That's why when he come home, hallelujah, God or the Father himself is waiting for him. Hallelujah. Tumakbo. Hindi pa nga nakakalapit ang anak. Tumakbo na yung tatay. Open arms. Anak, salamat sa iyong pagbabalik. And he confessed to his father. You know, alam niyo yung gina-adjust ng Panginoon sa ating buhay. Yung bang maging mas malambing tayo sa Kanya.
Yung bang, oo, may katanyagan ka, oo, marami ka narating sa buhay, pero ang gustong-gusto ng Panginoon, yung bang mas mataas pa sa doon sa lahat ng narating mo sa buhay. Gustong-gusto ng Panginoon na pinasasalamatan mo siya, nilalambing mo siya, inaawitan mo siya, Lord, ikaw ang ginto ng aking buhay, ikaw ang diamante ng aking buhay, Panginoon, ikaw ang pinakamahalaga. Ang lahat ng ito ay biyaya mo lamang, Panginoon. Yun ang gustong-gustong marinig ng Panginoon sa atin, mga kapatid. Paul says in Romans chapter 12, but be ye transformed. Do not conform to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind. The word renewing is anakainosis in Greek word. Alam niyo yung ibig sabihin ng anakainosis sa Greek word, yung word na renewing, it means renovation. Sabi ni Paul, huwag kayong mag-conform sa mundo. Huwag niyong sundan yung pattern ng mundo. Magbago kayo. I-renovate niyo ang isipan niyo. Yan ang ibig sabihin ni Paul. Baguhin natin, i-renovate natin. Kaya ina-adjust ng Panginoon yan tuwing pupunta tayo sa gawain ng Panginoon, nakikinig ng salita ng Diyos. Ina-adjust ng Diyos yung maluluwag. Tinatanggal ng Diyos yung mga tornilyong hindi kailangan. Tinatanggal ng Diyos yung mga kaisipang hindi magaganda sa atin. Pinapalitan niya ng kabanalan. Pinapalitan niya ng kaayusan. Pinapalitan ng kapayapaan. Yun ang ginagawa ng Diyos. Ina-adjust kung willing ka lang magpa-adjust ng buhay mo at ng isipan mo. Kaya sabi ko nga sa inyo, you go to church and you sit down and you go home with nothing changed. Mag-window shopping ka nga lang, may nang change na eh. Ano yon? Nawalan ka ng pamasahe, di ba? Naggastos ka lang ng pamasahe. Wala ka namang nabili para sa iyo, pero namasahe ka lang. O, di ba? At least may nagbago pa rin. Iyon pa kayang pagpunta sa simbahan. Mga kapatid, the church is an agent of God to change us. We are here to be changed. This is not an entertainment club that meant to entertain us. No, 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 no. God is here. God is here. And He is changing hearts of people. Binabago niya yung puso natin. Binabago niya yung isipan. Huwag tayong magpa-identify sa mundong ito na para bang pagmamay-ari tayo ng mundo. No, no, no. God owns us. God owns us. Itong tao, mga kapatid na ito, pinangaralan ng Panginoon. Alam niyo, tinouch ng Panginoon sa buhay niya. No, ang dami namang pwedeng sabihin ng Panginoon sa kanya eh. Di ba? O sige, mag-igib ka ng 10 galon. Sige, bumalik ka. Di ba? Pwede naman galon, di ba? Pero ba't ganun yung utos? Ibenta mo ang ari-arian mo, ipamigay mo sa mahihirap. You know what? Because Jesus wants to touch the very basis of security and identity of men. And what is that? Wealth. Yaman. Pag tayo ay, di ba? Sabi nga nila iba ang nagagawa ng pera. Di ba? Kapag may pera ka, meron kang HMO. Di ba? Ano yung HMO? Di ba? Meron kang card. Kapag magkakasakit ka, card lang bibigay mo. Gagaling ka na. Praise God, di ba? Pupunta ka sa mall. Pag ikaw ay bibili, card lang din naabot mo. Secure na secure ka. Kaya mag-open ka na sa security bank. Di ba? Kasi nag-o-offer sila ng security. You know, what's the security of men? Sa isip ng karamihan na in general, ano ang security ng tao? Wealth. That's the basis of our security. Alam mo, sa mga kababaihan, iba ang pagkakalikhan ng Panginoon sa kababaihan sa kalalakihan. May mga kababaihan, mga kapatid, when they commit their lives in a relationship, it's not just guwapo, it's not just mabait, may sense of security. Ano yun? Unang-una ba is, secured ba ako sa lalaking ito? Mapapakain ba ako nito? Maibibigay ba nito ang gusto ko sa buhay? Mapoproteksyonan ba ako nitong taong ito?
Isa yan. Kaya sa mga kalalakihan, bago kayo manligaw, ay pakita nyo naman sa inyong mga nililigawan na secure sila sa inyo. Di ba? Ay hindi eh. Di ba? Pairam naman. Ng pera, bakit? Ibibili kita ng bulaklak. Pag ganon, busted din mo kagad. At least, di ba, wala siyang gastos, di ba? Kaya ako sa inyo, love yourself na lang. Bumili na lang kayo ng bulaklak, bigyan niyo sarili niyo. Kaya alam niyo mga kapatid, that's the basis of security ng babae. Hindi po yan joke mga kapatid. You go and find and research, ang iba sa inyo ay may pinag-aralan naman, you can validate that mga kapatid. Pero please, don't base your security in the temporal things. Even your identity. Minsan kasi kung ano yung status natin sa buhay, kung anong narating natin, ina-identify natin yung sarili natin doon. O ako, natapos ako ng college, ikaw, hindi ka nga natapos ng elementary. Minsan yung basis ng tao sa identity niya, kung ano yung narating niya. At itong lalaking ito, na lumapit kay Jesus, yun yung kanyang ibig sabihin, Lord, look at me. I have great possessions. Dapat proud ka sa akin, Lord. Skillful ako. Maabilidad ako, Panginoon. And I have kept the commandments from my youth. Parang ganun yung dating niya kay Jesus Christ. Kaya tinouch ng Panginoon yung basis ng kanyang security. Sabi ng Panginoon, alam ko yung pinaghuhugutan mo. Yun ang tatanggalin ko sa'yo. Yun ang i-challenge ko sa'yo na tanggalin mo. Tingnan natin kung yun pa rin ba ang tingin mo sa sarili mo. Tingnan natin kung ikaw ay secured pa rin. Kaya hindi siya nakasunod sa Panginoon eh. Kasi ang kanyang identity, ang kanyang security ay nakabase sa kanyang mga bagay na tinatangkilik. Kaya don't base your security on temporal things. Everybody say amen. Naalala niyo yung lalaki, mga kapatid, sa Luke chapter 12, yung mayaman. Sobrang dami niya ng ani. Sa verse 20, sabi niya sa Luke chapter 12, sabi niya, naku, dami ko ng ani, sabi niya. Magsaya ka, sabi ganoon. Magsaya ka. Magigiba ako ng mga bangan, papagawa ako ng mga ano tawag dyan, warehouse, doon ko ilalagay lahat ng aking mga ani. Ang dami kong mga ani. Sasabihin ko sa sarili ko, sasabihin ko sa kaluluwa ko, kaluluwa ko! Kumain ka, uminom ka, magsaya ka! Na-achieve mo yan, ang yaman mo na! Anong sabi ng Panginoon? Verse 20. But God said to him, fool! Mga kapatid, galing sa Diyos yung salitang fool, ha? Hindi ko sinabi yan. Sabi ng Panginoon sa kanya, fool. Fool means stupid. Tingnan niyo sa Greek word. Ang English equivalent ng word na fool sa Greek ay, you are stupid. You are ignorant. You are egotistic. You are unwise. Mangmang ka. Wala kang isip. Ignorante ka. Estupido. Yan ang sabi ng Panginoon. Pastor, pag yumaman ba, stupid na kagad? Stupid ba na mag-imbak? Ignorante ba o kamangmangan ba yung mag-ipon para sa sarili? Para bumili ng damit, para pakainin ng sarili? Kamangmangan. Hindi, of course, hindi. Kaya sinabi ng Diyos sa kanyang, mangmang, fool, stupid, ignorant. Alam niyo kung bakit? Kasi hindi kasama ang Diyos sa plano niya. Kaya nasabi sa kanya, this night, tingnan natin, this night, sabi ng Lord, your soul will be required of you. Kukunin ko ang kaluluwa mo. Then, whose will those things be which you have provided? Lahat ng meron ka, sinong tatanggap yan? Lahat ng meron ka, sino magmamana niyan? You are fool. Kaya alam niyo mga kapatid, nung nabasa ko ito, sabi ko, praise God, salamat sa Panginoon. Na meron tayong karunungan, na kahit anong meron tayo sa buhay, isama natin si Lord. Isama natin siya mga kapatid. Hindi
yung sarili lang natin, magtatayo ako ng bangan, maglalagay ako ng malaking warehouse, ilalagay ko ng kaya. Isama mo ang Diyos sa plano mo. Hindi masama ang yumaman, hindi masama ang magkapera, hindi masama ang umasenso sa buhay, pero umasenso kang kasama mo ang Diyos sa plano mo, sa buhay mo. Hallelujah, sa iyong mga pangarap, isama mo ang Diyos. Kaya sabi ng Panginoon sa kanya, you are full. Ano yung sumunod na verse doon, sister? Pagkatapos na sinabi ng Panginoon yon, sa Luke chapter 12, verse 21, itong sabi ni Kristo, so is he who lays up treasures for himself and is not rich toward God. Tagalog, please. Kaya sabi ng Panginoon, sabi niya, yan ang mangyayari sa mga taong mayaman. Gayon nga ang nagpapakayaman sa ganang kanyang sarili at hindi mayaman sa Diyos. Alam niyo mga kapatid, salamat sa Panginoon. Mayaman tayo sa pananampalataya. Oh, salamat. Na pag-araw na kinuha ng Diyos ang kaluluwa mo, masaya siya na kukunin yan. Precious in the sight of the Lord is the death of His saints. Masaya ang Panginoon. Maganda sa kanyang paningin, sa kanyang kalooban. Pag may isang taong matapat na namatay, pag ito'y kinuha ng Panginoon, ang Diyos ay satisfied. Ang Diyos, mga kapatid, ay nalulugod. Alam niyo kung bakit? Sapagkat yung buhay ng taong yon, hindi man siya mayaman sa lupa, pero mayaman naman siya sa pananampalataya. Oh God, thank you Jesus. Thank you Jesus. Kaya alam niyo mga kapatid, kapag tayo ay mangmang, hallelujah. Anong sabi ng Psalms chapter 14? Para niyo makilala ang mangmang? Sa verse 1 ng chapter 14 ng Psalms, the fool hath said in his heart, there is no God. Naniniwala ba kayo sa Diyos? Naniniwala ba kayo? Yung mga tinatanggap yung pagpapala, pag-iingat ng Panginoon sa pagtawid mo lang, mga kapatid. Nako, minsan nakakatromang manood sa mga cellphones. May nasasagasaan, may nabubundol, may sa mga reels nakikita ko. Ang dami sa iba't ibang lugar. Ikaw, ilang beses kang patawid-tawid dyan sa kalsada nang hindi ka nasasagasaan. Hindi ba blessing of protection yun, mga kapatid? Ang iba sa inyo, mga kapatid, na hindi ka tumitingin sa kaliwat kanan, tumatawid lang eh. Ilan sa inyo ang kamuntikan ng masagasaan? Yes, amen. Pero ligtas kayo, buo pa rin kayo ngayon, oh. Hindi kayo nagkalasog-lasog, mga kapatid. So, only fool will say that there's no God. Kaya sa mga bagay na maliliit, inyong pasalamatan ng Diyos. Amen. Lord, salamat nakauwi ako ng ligtas, Panginoon. Salamat sa pag-iingat mo. Kasi kung sasabihin mo, galing ko talaga. Nakarating ako dito. Praise God. Hallelujah. Yan sabi ng Panginoon, you are full. Proverbs chapter 10 verse 18 says, he that hideth with lying lips, and he that uttereth a slander is a fool. Yung mga tao daw na nagtatago ng galit sa kanilang puso na may kasamang mas sinungaling na labi, at yun ang sasalita ng hindi maganda sa iba, ay mga mangmang. Kaya mga kapatid, huwag naman lalabas sa bibig na inihira tayo ng kapwa. Huwag din tayo mga kapatid nagsisinungaling sa ating kapwa. Lalo sa ating Panginoon. Kasi mangmang daw ang tawag sa atin, mga kapatid. Alam nyo, ang taong mangmang, kahit anong gawin mong advice, hindi susunod. Kasing mangmang nga eh. Kahit yung wisdom na ibibigay mo sa kanya, masasayang lang. Tingnan nyo, sa aklat ng Proverbs chapter 15, verse 5. Proverbs 15:5 says, a fool despiseth his father's instruction. Ang liwanag yan, no? A fool despiseth his father's instruction. Kahit anong ipayo mo sa kanya,
dinidespise niya? Because that man is full. Kaya pag tayo po ay nakakapakinig ng salita ng Panginoon and we despise the Word of God, we are full, mga kapatid. Everybody say amen. Ito pa sinabi, Proverbs 23 verse 9. Kaya mag-ingat-ingat tayo. 23 verse 9 says, "Speak not in the ears of a fool." Huwag mo kausapin yung mga mangmang. Bakit? "For he will despise the wisdom of thy words." Sayang lang. Minsan may lalapit, "Pastor, papa-advise ako." Sige, pa-counsel ka, halika, advice. O di in-advisean. Pagtapos na hindi naman sinunod yung advice. Minsan wag na sanang lalapit kung gano'n. Wala naman palang, minsan binabalidate lang natin sa pastor yung ating bang naging desisyon. Hindi naman talaga nagpapa-advise, kundi nagbabalidate lang. Tama. Sabi ko, parehas kami ng isip ni pastor eh. Pag hindi, okay pastor, ganun po ba? Paglabas nun, hindi na. Kasi nga, nakalagay dyan, a fool. Speak not in the ears of a fool, for he will despise the wisdom of thy word. Hindi niya pakikinggan yan. Kasi mangmang yan eh. Kaya alam niyo, sabihin, "Pastor, may dala akong kaibigan. Dito ipapa-advise ko." Advise mo nga sa pastor. Hindi ko lang masabi sa inyo na, paano ko advisean yan? Hindi naman yan believer. Paano yan makikinig? Unang-una yung pundasyon niya ng salita ng Panginoon, hindi naman niya alam kung yan ay kapanipaniwala o hindi. Wala pa siyang faith eh. Kaya huwag niyo ipa-advise sa akin, mga kapatid. Doon sa pulis, sa barangay, advise niyo doon. Pero kung ikaw may pananampalataya sa Panginoon, go to your pastor. May pananampalataya ka kay Lord eh. Nagagamitin ng Panginoon ang pastor mo. Then go to the pastor and listen to the words of wisdom. Amen. Hindi yun, punta muna ako dun sa kaibigan ko kasi close kami nun eh. Doon muna ako magpa-advise. Di nakapunta sa mga kaibigan. Puro pabor sa kanya. Pagdating kay pastor, hindi pabor. Ano sinunod niya? Siyempre, yung pabor sa kanya. Paglipas ng ilang taon, mga kapatid, yung kanyang buhay ay napariwara. Sinong pwede mong sisihin? Si pastor? No. Yung mga kaibigan mo nag-advise sa iyo. Yung balikan mo, ikaw talaga mali yung advice mo eh. Sabi mo ba naman sa akin, makakalimutan mo yung problema mo, isang boating red horse lang yan. Nakailang boating na ako, di ko pa makalimutan. Hindi pa na-solve yung problema ko. Nakaisang kahon na ako, wala pa rin. Niloloko ka lang ng kaibigan mo. Kasi yung kaibigan mo may tindahan, doon ka daw bumili sa kanya. Business-minded ba? Kaya mga kapatid, I'm just telling you this. Alam nyo, before I end, mga kapatid, let me tell you a story. Isang magandang story na nabasa ko siya, mga kapatid. Isang araw, itong bata, mga kapatid, I'm about to close, no? May pumasok sa nursery, sa church. Diba? Meron tayong nursery sa baba. Mga salamat kay Sister Edna, Sister Iris, sila nag-aasikaso ng mga bata sa baba. Alam nyo, isang araw, yung nanay, may dala-dala siyang toddler, mga kapatid, na anak niya. So, dinala niya doon sa nursery, maliit pa siguro. So, kaya nga nursery, maliit. Diba? So, alam nga namang yung young people nandoon, di ba? Parang may sayad na yan siguro. Dito, bata doon. Ang ginawa ng bata, nakakita siya ng mga bola. So, kinuha niya isang bola sa kamay niya. Kinuha niya isang bola sa kabilang kamay niya. Nakakita pa siya ng 3 bola. Hindi naman nakasa sa kamay niya yon. Hindi nakasa sa kamay niya yon. So, ang ginawa niya, umupo siya, kinuha niya yung 3 bola, nilapag niya sa pagitan ng hita niya dito. Inipit niya ng hita niya yung 3 bola. Bali 5 bola hawak niya, kaliwat kanan, at may 3 dito sa kanyang paa. Ipit-ipit niya. Yung mga bata gusto rin maglaro ng bola. So, lumalapit sa kanya. Para siyang leon, mga kapatid. Parang, aswang yata yun. Di ba ang leon? Di ba? Sa kanya, aswang siguro kanya. So, kaya yung mga bata, kinukulit siyang kunit, tuwing may lalapit, nagagalit siya.
Ayaw. Gumagano siya. So, hindi makalapit yung mga bata para kunin. Hanggang sa marami ng bata ang gustong maglaro ng bola, mga kapatid. Alam mo yun nangyari? Para siyang nasa gitna siya ng maraming mga bata. Napapalibutan siya. Yung mga bata kasi gusto ng bola. So, napapalibutan siya at siya yung taong parabang, akin to! Walang maglalaro ito, iba! Ako lang! Alam niyo mga kapatid, kung ilang oras tayo may simba dito, ganun katagal yung bata, hawak-hawak niya yung, hindi siya susuko mga kapatid. Talaga, maya't maya, mga bata gusto, para siyang alam mo yung aso na nanganak, na paglalapit, ganun siya mga kapatid. So, ibig sabihin, din nakita ng teacher, yung teacher parang na-struck siya doon sa nangyari. Sabi, itong batang ito, tinan mo, gusto niyang sumaya, pero hindi siya masaya. Gusto niya ng mga bagay na meron siyang, na magpapasaya sa buhay niya, pero hindi siya masaya. Isang bola, pwede kang maging masaya. Naging 2 pa. Lalo kung 5. Pero hindi siya masaya. Pero lahat, yung bagay, yung object na magpapasaya sa buhay niya, hawak niya, pero hindi siya masaya. Sabi ng teacher, ito lesson sa buhay. Na kahit minsan, mga tao, pwedeng sumaya sa isa, gusto marami, at magiging madamot pagdating ng panahon, at pansinin mo, kahit mayaman sila, kahit meron sila, hindi sila masaya. What really makes you happy, mga kapatid? Is it the ball? Or is it the perspective? Is it the will of God that makes you happy? Alam nyo, the more mo na hinuhoard yung isang bagay, the more na nagbi-build up yung guilt. Eto na. Dumating na yung nanay. Tapos na yung service Dumating yung nanay. Binuhat yung bata. Naiwan yung bola. Do you get the point? You heard it for many years. You heard it with all your life. Ito magpapasaya sa akin. Pero hindi ka masaya. Nung kinuha ka na ng magulang mo, nasa na yung nagpapasaya sa'yo? Naiwan lang doon sa mundo. You get the point? What really makes you happy? Is it the temporal things? Kaya alam nyo yung cycle ng buhay. Minsan ganun tayo Madamot tayo. Sa tingin natin, ito makapagpapasaya sa atin, kaya hinuhoard natin. The more you hoard it, the more pride is building up in your life. Alam niyo mga kapatid, the more you love things in the world, the more sense of pride is with you. The more guilt and sense of pride is with you. Don't be a radical unbeliever, but be a radical, obedient Christian. I-adjust natin yung ugali natin. I-adjust natin yung pananaw natin sa buhay. Hindi naman masamang magtrabaho Kailangan natin yan Pero parang pinapanginoon mo na yung trabaho mo higit sa Diyos. Hindi naman masamang dumiskarte para magkapera Pero kung yung diskarte mo ay hindi makapagbibigay ng kaluguhan sa Panginoon, kahit kumita ka ng malaki sa diskarte mo, masaya ka ba? Kahit magkaroon ka ng maraming bola sa buhay mo, masaya ka ba? No. Kaya nga yung lalaki, lumapit kay Jesus Lord, I have many balls. I have many possessions. I have all this great wealth in the world. Masaya ako dahil meron ako mga pera. Marami akong Pero sabi niya, Lord, may isang bagay Sure ba yung eternal life ko? There's one thing that lack you, sabi ni Jesus. And that is your perspective. Eternal life cannot be bought by wealth. Let us adjust.
adjust our attitude towards heaven. In Luke chapter 12 verse 15 says, "Take heed and beware of covetousness, for a man's life consisteth not in the abundance of the things which he possesseth." Take heed and beware. Sabi ng Panginoon, mag-ingat kayo dahil ang kasakiman, hallelujah, sa kasakiman, dahil ang buhay ng tao ay hindi lamang binubuo ng maraming bagay, abundansya ng mga bagay sa buhay na kanyang tinatangkilik. Hebrews chapter 13 verse 5 says, "Let your conversation be without covetousness, and be content with such things as you have. For he hath said, I will never leave thee nor forsake thee." Sabi ng Panginoon, makontento kayo kung anong meron kayo. Sapagkat di ko naman kayo iiwan, ipababayaan eh. Eh pag may kulang, hindi manalangin ka. I will never forsake you nor leave you, sabi ng Panginoon. Mga kapatid, again, let me tell you, wealth cannot buy eternity. Wealth cannot buy eternal life. But your obedience can buy eternal life. Your repentance to the Lord can buy eternal life. Your baptism in the name of Jesus Christ and baptism of the Holy Ghost, your holiness, hallelujah, the Spirit of God in your life can assure you of your eternal life. Alam niyo po mga kapatid, baptism, repentance, holiness, faithfulness, alam niyo ba? That's the currency of heaven. Hindi ka makapagdadala ng yaman sa langit eh. Yung yaman sa mundo, ipapasok mo sa langit, hindi yan. Alam mo ang currency ng langit? Repentance. Amen. Amen. Hallelujah. That's right. Baptism. Holiness. Hallelujah. Faithfulness. Those are the currency of heaven. Hindi yung mga bagay na meron tayo sa mundo. Alam niyo yung worship nyo lang, yung pag-awit nyo sa Panginoon, yung pagpupuri nyo sa Panginoon, hindi yan kayang ikumpara sa lahat ng yaman na meron sa mundong ito. Amen. Amen. Pag naririnig ng Panginoon ang ating pagsamba, ang ating pagpupuri, mga kapatid, hallelujah, hindi mo lang alam kung anong nangyayari sa kalakitan, mga kapatid. Higit pa sa yaman ng mundo, mga kapatid, ang kayang gawin ng mga pagpupuri, pagsamba, mga kapatid. Kapag tayo ay napupuspos ng banal na Espiritu Santo, mga kapatid, sasabihin ko sa inyo, hindi kayang bayaran ng kayamanan ng mundo ang experience na mapuspos ka ng banal na Espiritu Santo, mga kapatid. Hallelujah! Yan ang magbibigay sa atin ng tunay na kagalakan, tunay na kasiyahan, tunay na kapangyarihan, tunay na kayamanan, nang gagaling yan sa tunay na Diyos na ating pinaglilingkuran. Kaya kung ako sa iyo, kapatid, ngayong araw na ito, be filled with the Spirit of God. Worship the Lord in spirit and truth. Paruhin ang Panginoon, purihin ang Panginoon, purihin ang Panginoon. Hallelujah. Let's all stand. Come on, worship the Lord.